Other than that, mga kapiksi, ito naman nakikita naman natin na napakaganda naman ng tawag dito, money, yung daloy ng pera sa inyo, no, or sa iba sa inyo, mga kapiksi, kasi this is financial gains, mga kapiksi, and mas, kumbaga, mas lalo pang dadami yung pwedeng maging income nyo, maging kita nyo. Meron kayong mga ine-experiment, guys, no, parang nagta-trial and error kayo right now, especially kung parang negosyante kayo, or parang meron kayong mga extra income bukod sa trabaho, mga kapiksi. Parang yung iba meron pa kayong extra income, tapos yung iba sa inyo parang mas malaki pa yung kinikita ng extra income nyo kaysa dun sa fixed source of income nyo. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Money Money Come to Me. Ito yung ating pera kapalaran, guys, para sa Pisces kayong April, mga kapiksi. So unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga money manifesting techniques para sa inyo. We have goals, mga kapiksi. Close up natin. Yan. Picture the goals you desire in as much detail as possible. Experience your chosen outcome with all your senses as though you've already achieved it. Hold that thought, then send it out into the universe with your love and thanks. So, pag sinabing picture the goals, mga kapiksi, i-picture nyo, i-imagine nyo, i-visualize nyo yung desire, yung goal na gusto nyo with as much detail as possible, guys. Okay? So, experience nyo yung chosen outcome. Let's say, for example, yung palagi kong sinishare, guys, no, is kunwari gusto nyong magkaroon ng kotse. Yan, kotse. Anong klaseng kotse ba yung gusto nyong ma-achieve, gusto nyong makuha? Anong kulay, anong brand, anong make and model, anong type, di ba? Iba-iba naman yung klase ng kotse. May mga sedan, may mga SUV, or whatever, mga kapiksi. Tapos, imagine niyo na yung kotse na yun, nakaparada na sa parking nyo, sa garage nyo, no? Kung meron kayong garahe sa bahay nyo, di ba? So, imagine nyo, nandun, bagong-bago, makintab, mabango. Sa pag-visualize, mga kapiksi, you have to incorporate all your senses as much as you can. So, what would you see? What would you hear? What would you feel? Diba? Kapag nandun na yung desire nyo. So, anong nakikita nyo? Kapag nakita nyo na yung brand nyo, kotse nyo, guys, anong mararamdaman nyo? Syempre, masaya, diba? Tapos, imagine niyo, guys, na binubuksan nyo yung pintuan ng kotse nyo, yung susi, diba? Pindutin nyo, tutunog, tit-tit, diba? So, maririnig nyo yung tunog. Tapos, bubuksan nyo siya. Sasara niyo yung kotse, maririnig niyo yung tunog ng pagsara ng kotse. Dapat vivid yung image sa isip niyo, mga kapiksi. Dapat parang totoong-totoo, di ba? Tapos pag nasa loob na kayo ng kotse, ano yung nakikita niyo sa loob ng kotse, di ba? Yung nandun sa harap, yung nasa likod, anong klaseng upuan meron kayo, anong kulay, leather ba yan, or whatever. Ganun, mga kapiksi. Tapos imagine niyo na binubuksan niyo yung kotse nyo, di ba? Tutunog, engine, yan. So, maririnig yung tunog ng engine. And then, yeah, hawak-hawak nyo na yung manibela. Anong feel? Anong pakiramdam? So, yun yung sinasabi ko na you have to incorporate your 5 senses, no? Na nakuha nyo na yung desire nyo, mga kapiksi, na parang totoong-totoo, nasa yun na yung kotse na yan, or yun na yung kotse na yan, nasa yun na, nabili mo na, or kung napanalunan mo, or whatever, basta nasa yun na siya. Okay? So, your task as a creator, 50-50 yan, mga kapiksi. 50% is galing sa'yo, and 50% is galing naman kay universe, guys. Alright? Now, syempre, kung ano yung, sorry, pasensya na. Biglang tumawag yung PLDT. So, ang trabaho mo is to declare kung ano yung gusto mo, mga kapiksi, and then, yung 50% naman is from the universe, para i-move, no, yung mga tao, bagay, sitwasyon sa paligid mo para makuha mo yung desire mo, guys. Okay? So, ganun, guys. So, you have to focus and use all your senses when it comes to visualizing. Kailangan ginagawa mo siya over and over again, mga kapiksi, hanggang sa ma-experience mo siya sa inyong physical reality, guys. Okay? Alright. So, sa mga gumagamit ng visualization technique, guys, napakabisang pamamaraan yan. Comment nyo na sa baba kung ano yung mga na-achieve nyo through visualization
sobrang dami ko nang na-achieve na manifestation guys. So hindi ko na mabilang. Kayo na lang yung mag-comment mga kapiksi ko ano yung mga na-imagine nyo and nasa inyo na ngayon guys, okay? So tingnan natin yung ganap sa pera nyo ngayong April. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin muna natin yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So sa mga interesado mga kapiksi, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, Pisces guys, kayo ay represent ng Queen of Cups. Ito yung ating money energy mga kapiksi. This is both negative and positive. Unahin muna natin yung negative guys. No? For some of you, medyo nagkakaroon kayo ng konting problema. Etong problema to guys, feeling ko sa workplace ito. Pwedeng ito dahil sa competition mga kapiksi o kaya naman pwedeng nabubuli kayo sa inyong workplace na medyo nai-stress kayo mga kapiksi and parang naiisip nyo na umalis or maghanap ng ibang trabahong malilipatan kasi yung iba sa inyo parang medyo hindi nyo na kinakaya yung toxicities dito sa lugar na to. Pwedeng dahil din sa ano guys, bandwidth, sa overload, no? Pwedeng overloaded kayo sa trabaho mga kapiksi and parang feeling nyo kayo na lang ng kayo yung pinagtatrabaho. Merong ibang ganong ano kumpanya, no, na parang andami, parang hindi patas. Yung iba parang petiks lang pero ikaw halos mamatay-matay ka na sa kakatrabaho pero parehas lang kayo ng sahod guys. So yung iba sa inyo parang medyo stressed kayo sa ganyan kaya parang nadidisappoint kayo mga kapiksi kasi you're trying to do your best pero yung culture, parang yung environment medyo hindi siya healthy para sa inyo guys. Kaya yung iba nag-iisip na mag-apply sa iba or lumipat ng trabaho. And okay lang yan guys kasi dapat talaga kapag nagtatrabaho tayo, pinipili natin yung safe environment, no? Kasi importante yun eh. Everyday kayong pumapasok so kailangan less stress mga kapiksi. Kumbaga, okay lang na stress ka sa trabaho pero yung mas stress ka pa sa mga katrabaho, ibang usapan na yun. Kasi wala naman trabahong madali, 'di ba? Kaya minsan nakaka-stress talaga. Pero yung mas stress ka pa sa mga katrabaho kasi yung iba sa inyo, yun yung nararamdaman ko. Hindi kayo stress sa trabaho pero stress kayo sa mga katrabaho nyo. So medyo nagkakaroon siya ng negative impact sa health nyo mga kapiksi. Kaya kung magagawa nyo lumipat, kung meron kayong choice, gawin nyo guys para maprotektahan din yung inyong mental health and emotional health mga kapiksi, okay? Other than that mga kapiksi, ito naman nakikita naman natin na napakaganda naman ng tawag dito, money, yung daloy ng pera sa inyo, no, or sa iba sa inyo mga kapiksi, kasi this is financial gains mga kapiksi and mas, kumbaga mas lalo pang dadami yung pwedeng maging income nyo, maging kita nyo. Meron kayong mga ine-experiment guys, no, parang nagta-trial and error kayo right now, especially kung parang negosyante kayo or parang meron kayong mga extra income bukod sa trabaho mga kapiksi. Parang yung iba meron pa kayong extra income, tapos yung iba sa inyo parang mas malaki pa yung kinikita ng extra income nyo kaysa dun sa fixed source of income nyo. Pero hindi nyo pa rin iniiwan yung inyong fixed source of income pero parang nagpaplano na kayo mga kapiksi, no? So okay lang yun guys as long as masaya kayo, and pero kailangan stable muna, no? Bago nyo iwanan yung mga fixed source of income nyo. Kung gusto nyo talaga gawin nyo munang stable talaga yung inyong pinagkakakitaan right now, o kaya at least mag-ipon muna kayo ng emergency funds, 6 months, diba, equivalent ng inyong paycheck para talagang meron kayong leeway kumbaga para palaguin nyo lalo itong
extra income nyo. Kasi nakikita natin na extra income ito, pero mas malago pa siya, no? Mas kumikita pa siya kaysa sa fixed source of income. At least para dun sa iba. So, comment down below if naka-resonate kayo mga kapiksi. Pero talagang mas magiging maganda pa yung daloy ng kaperahan sa inyo, guys, ngayong April. Sabayan nyo lang talaga ng sipag at syaga, mga kapiksi. Ayan, no? So, eto guys, nakikita natin positive changes ito. So, yung mga nag-iisip talaga, yung mga nagpaplano na mag-transition from fixed source of income to parang dun sa bago niyong pinagkakakitaan, malamang mapush yan mga kapiksi. Ayan, no? Lalo na may mga bagong parang nag-expand na kasi kayo, no? Lalo na kung negosyo ito mga kapiksi, kasi parang lumalaki na talaga siya. O kaya naman kung freelancer kayo, baka dumadami na yung kliyente nyo, ganyan, marami ng mga nakukuha kayo, no? Kaya parang hindi nyo na rin kaya na pasukan yung mga trabaho nyo sa kumpanya. Parang mas gusto nyo na lang mag-focus dun sa pagiging freelancer nyo or yung extra source of income nyo. So, ayan, no, this is abundance of money mga kapiksi. So, itong mga pagbabago na to, itong mga positive changes na to, itong mga kontrata na to, agreement, proyekto, lalo pa ito magdadala ng masaganang kita, masaganang kaperahan sa inyo mga kapiksi. So, super positive guys, super financial gains, 'di ba? Talaga yan yung nakikita natin, pagbabago. And yung iba sa inyo guys, yung sinabi ko nga na maaari kayong mag-resign, maghanap ng trabaho, so maaaring makahinga-hinga na rin kayo ng maluwag mga kapiksi. So ito guys, i-main-main nyo na yan sa comment section, itong magagandang pagbabago na to, abundance of money na to, financial gains, sobrang triple combo, napakagandang energy pagdating sa money guys. Yan yung mga energy na gusto nating nakikita pagka pera-pera yung usapan. Okay, so yeah, sana lahat kayo makaresonate. Comment down below if nakaresonate kayo. I-main-main nyo na yan guys sa comment section. So additional message, ayan, no, spread your wings mga kapiksi, no, parang lipad-lipad. Do not hold back right now. The timing is perfect and you're ready to soar. So kung handa na talaga kayo guys mag-transition, kasi nakikita natin talaga positive changes, pagbabago, transition, pwedeng lumipat ng kumpanya or pwedeng mag-switch ng pinagkakakitaan, as long as ready kayo mga kapiksi. Pero with this message, parang in-encourage talaga kayo, no? So doon nyo na mararamdaman talaga itong mga financial abundance na to and itong financial gains. Magiging secure din kayo mga kapiksi. So lipad-lipad lang guys, huwag nyo na itong pakawalan. Para sa inyo talaga ito guys. I-main-main nyo na yan sa comment section. Okay? Alright. So comment down below if naka-resonate kayo guys. For more tarot readings para sa zodiac sa inyo, ito guys yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.